Ang importante, sabi ko masaya ka. Ay, bait mo nga eh. Siya, Bakit? nagulat ako. Bakit? Binigay mo yung sahod mo sa akin. Like, I mean yung tax refund mo. Parang, I really deserve this one. I think I really deserve this one. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng turning over. Ganyan naman to. Yung summer namin naging puro ulan na. At hindi na namin naramdaman talaga yung summer. Hopefully sa mga susunod na linggo sana medyo uminit-init naman. Kasi for the past few weeks, mga siguro mabibilang mo lang yung mga ilan-ilan na umaraw talaga. Hindi na rin kami nakapagtanim ng halaman. Hindi na kami nakapagtanim ng mga gulay dahil nga sa ganitong klase ng panahon. Makikihingi na lang kami dun sa mga nagtanim. Lalong-lalo na doon sa kapitbahay namin na si Bernice. Marami daw siyang tinanim na tomato. So, siya na lang yung hihingian namin. Nandito pala ako ngayon sa work ni Aisha at syempre, dating gawi. So, bali ngayon din, kakatapos lang din namin mag-file ng tax. And nasabi ko nga sa previous vlog, buti na lang, hindi kami nagbayad. At least kahit papano, may refund pa kami ng konti. At yung refund ko, napunta kay Aisha. Kaya siya yung masaya ngayon. Kaya lahat ng refund pumasok sa bangko ni Aisha. Ganyan dapat ka-supportive yung husband. Ibigay lahat ng pera sa asawa. Para ako, hindi na ako mamumblema sa budget. Ako na lang yung manghihingi sa asawa ko. Ang importante, sabi ko masaya ka. Ay, bait mo nga eh. Siya, Bakit? nagulat ako. Bakit? Binigay mo yung sahod mo sa akin. Like, I mean yung tax refund mo. Parang, I really deserve this one. I think I really deserve this one. Happy yarn. Sabi ng asawa ko, sabi ko, pinadeposit yung refund niya sa bangko ko. Ang haba ng ngiti sa sa mga labi Sabi sa'yo, happy siya eh. Let's go, babe. Halika na, alis na kami. Yan. Ano yung mga gagawin ko bukas? Ano pagkain ang gusto mo? Luto. Hotdog, breakfast si Cassie. Tapos bacon. Bacon sa ano? Sa lunch? Ikaw, anong gusto mo? Longganisa, rice at saka longganisa, yung breakfast mo? Okay, all good. Basa niyo ba yan? Training. So yan, bukas yan ng umaga. So yan yung gagawin natin. Gagawin ko pala, hindi kayo. Ako lang pala ang gagawa niyan. Kasi may pasok kami bukas. Si Aisha, tsaka ako. Tapos yung mga bata, start na ng bakasyon. Kaya wala na, tapos na yung school nila. So yan ang aking itinerary bukas. Training na ako ngayon dito kay Aisha. Dapat happy wife, happy life para unbothered husband yung datingan. Kahit anong hilingin mo, pag humiling ka is pwede. I'll see you tomorrow. Ano kaya dito ang WRHA? Discount? Oo. Meron siguro. Feeling ko meron. Baka may access sila. Tingnan ka nga. Tignan mo WRH. Ano the wellness. Work. Ay, work. Ang lola mo. Ano, natulog lang. Tapos hataw na naman. Natulog lang saglit, tapos gumising. Trabaho na naman.
Malaki ang pangangailangan ni girl. Laki ang pangangailangan ni ate. Parang may bahay na Parang napakalaki. may 3 bahay eh. No? May bahay at maraming sasakyan at may mga pinag-aaral eh, no? Kaya mga Ayan. ka magreklamo. Hindi ako nagre-reklamo. Ako Babay. supportive husband lang. Ayan, papasok na ang aking Lulu. Bye! Bye-bye. And there she goes. So yun o, nakakatid ko lang kay Aisha. And ito yung isa sa mga part-time, yan, travel part-time na ginagawa niya ngayon. So meron siyang regular na trabaho, which is sa isang facility. Tapos kapag wala siyang pasok at kapag may oportunidad, yan, kapag may opportunity na makapag-travel siya during her off, yun yung ginagawa niya. So ang question, sino nagbabantay sa mga bata? It's either si mama na nasa bahay, or if ever hindi naman siya available, ako. So yan ang setup namin sa ngayon. Yun, so bali umaraw na and si mama magsasampay siya ng mga damit diyan kahit na medyo malamig, so okay naman. So nandito sila Renz, diyan sa sasakyan nila. Dapat mag-aano si Renz ngayon, mag-mower, pero hindi ko muna nilabas yung mower kasi nga medyo basa yung mga damo. So siguro sabihan ko na lang sila mamayang hapon. And right now dapat supposed to be may gagawa ngayong umaga ng bubong namin kasi i-replace yung bubong supposed to be ngayon, pero meron daw silang hindi natapos kahapon kaya bukas na lang nila gagawin yung bubong namin. So shout out kay Excellent Roofing, sila yung gagawa ng bubong and hopefully by tomorrow matapos din nila. So umpisahan daw nila bukas ng umaga. Sa likod na si mama, magsasampay na siya, you know. So ito, siguro shout out muna tayo dun sa mga nag-comment sa ating video from the past. So ito kay David, kay Dane Natividad, kahit high school grad lang sa Pinas, sir, need pa rin ng ECA. Yung ECA kasi requirement yan para maging permanent resident. So depende kung ano yung gagawin mo. Kung mag-work permit ka, so hindi naman kailangan ng ECA. Pero kapag mag-a-apply ka ng permanent resident dito sa Canada, yes, kailangan yan. Or siguro kung manggagaling ka ng express entry program, kailangan ng ECA. Shout out sa iyo, Carl. Maraming salamat sa patuloy na pagko-comment. And sabi ni Carl, 3 years ago nasa Saudi pa ako and now dito na ako sa Canada dahil sa vlog mo, idol. Salamat sa iyo at sa Work Global. Yan, speaking of Work Global, si Miss Cathy, isa na din sa mga talagang naging maganda na yung posisyon dyan sa Work Global. So nag-message siya, marami pa rin ang kailangan, especially mga healthcare professional, mga nurses or mga healthcare workers. So yan, kailangan daw nila sa Atlantic region dyan sa Work Global, marami raw silang need. So if you have any questions or kung gusto mong makapunta rito sa Canada at gusto mong gumastos din or may panggastos ka para sa mga kakailanganin, yan, message nyo si Miss Cathy ng Work Global, pwede niya kayo matulungan. Ang maganda kasi sa Atlantic region is that kapag nagkaroon ka ng employer na pwede mag-hire sa'yo and you become a work permit, diretso na yan. Pwede na nila ring i-apply yung inyong pagiging permanent resident. After 6 months of doing sa Atlantic region, they can issue you your permanent resident status. So yan, shout out to Work Global and kay Carl na nasa sa St. John. So at sana ma-PR din ako at sana ma-meet kita sa personal barang araw. Shout out dito sa St. John and sa family ko na nasa Cagayan de Oro. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. Tapos si Manong DC, hindi ko pa ba na-replyan to? I think na-replyan ko si Manong DC. Sabi niya mahal daw talaga sa Toronto and Niagara. Ganon din kay Den Henry. Yan. So maraming salamat sa mga nagko-comment and sa mga sumusubaybay
ng channel na to. Kung nagtataka kayo bakit si Aisha yung humahataw ngayon sa amin, kasi nabanggit ko sa inyo, di ba kanina, siya yung may trabaho ngayon, meron siyang regular work sa isang hospital. I mean, hindi siya hospital sa mga healthcare facility. May regular siyang trabaho, tapos meron din, tapos pag off niya, nagta-travel siya. Sa ngayon, mas malaki yung opportunity na meron siya ngayon na pwedeng maging flexible yung trabaho niya, and syempre yung per hour salary niya mas malaki. So yun yung tinitake advantage namin, and for me naman, kailangan din ng support dito sa mga bata, and syempre ako yung ngayon, ako yung moral support ngayon, and sa ngayon nga it's official, ako muna yung hatid sundo sa kanya, tapos sa mga bata. And right now yung mga bata ngayon is bakasyon na, and ini-enjoy na lang muna yung summer. Ayan, meron tayong kasama squirrel. So yan, so bali ngayon Sabado, ako naman yung may pasok ako ngayong araw na to, pero bukas titingnan natin. Si Aisha may pasok pa rin bukas, pero ako na yung check bukas ng magsusupervise, or ako yung tatao dahil nga may gagawa ng bubong. And syempre si mama hindi na kami nakapagtanim oh. Wala nang oras. At syempre si mama yan magsasampay ng damit. Yun, so drain up na nila yung mga gamit nila kanina, yung mga tanghali na gagamitin para bukas. Tapos nag-message na rin sila sa amin na sila ay pupunta ng maaga, as in literal na maaga. So mga siguro I'm expecting them mga around 6 AM to between 5:30 to 6 AM. Lalo na ang gagawin nito is talagang mga Pilipino rin talaga, which is sa atin, para sa atin, kapag talagang may gawa is mas maaga pa yun sa pinakamaaga para maaga ring matapos. Tulad ng bubong namin, ito sira-sira na rin. So yan, so bali yan nga ito na ngayon, natsambahan namin si Excellent Roofing na gawin yung bubong namin, kasi for the past few days masyado naging maulan, at ayaw naming masira yung aming kisame, kasi may mga pabadya-badyang patulo-tulo na nag-uumpisa. So habang mas maaga, mas maganda na maagapan. So bali yung pagpapagawa ng bubong dito sa Canada, or dito sa Winnipeg, or kahit saan man dito sa area namin, hindi siya biro. Lalong-lalo na kung gagawin mo siyang DIY. Pwede namang gawing DIY yan, pero wag na lang, kasi hindi naman kami expert sa mga bubong-bubong So kung i-DIY, baka mas matagalan pa yung paggawa. Pero hindi rin naman siya ganoon kamura, kasi nung nagpa-estimate kami ng paggawa ng bubong, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, abutin siya ng mga around $7,000. Kaya pumunta kami sa Excellent Roofing, kasi sila lang yung merong financing na available. Saan ka naman kukuha at maglalabas ng ganung kalaking pera? It's either pupunta ka sa bangko, magpapa-approve ka sa renovation ng bahay, kukuha sa equity, pwede mo rin gawin yan. Pero kung paano kung wala ka pang ganon, edi doon ka sa pwedeng hulug-hulugan, which is yun yung ginawa namin sa Excellent Roofing. Kaya shout out doon sa mga gagawa bukas, doon sa mga nag-recommend sa amin ng Excellent Roofing. Kaya sobrang pasalamat din kami, at naisingit kami sa oras nila. Dapat naka-schedule pa to ng mga July or August, pero yun nga, sinabi ni Aisha na yun nga yung case namin. Kaya at least kahit papano naisingit kami. It's around 8:30 na in the evening, so pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari bukas. And yan, at least mas maganda yun, wala akong pasok bukas, nandito lang ako sa bahay, pwede ko siyang masilip-silip. Yan, so yan lang, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. So abangan nyo kung ano yung mangyayari dito sa bahay. Meron nga pala doon chimney, pinatanggal na rin, basta yun, yung chimney na nandoon sa taas, yan, pinatanggal na rin ni Aisha, pinatanggal na rin namin para at least medyo maging maayos-ayos. So may additional cost yun ng mga around $300. Tulog na kami na maaga, kasi maaga rin kami gigising. So maraming salamat sa pagsubaybay. So again, makitrip, makitravel dito sa Buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. Peace.